tayong hamon para sa ating mga OFWs. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating second termino at gagawin po natin ang lahat ng paraan para lalo pang mapaayos ang ating direct hiring sa abroad, yung ating pong pagpapaayos ng proseso po ng mga immigration processes po natin para mas mapadali ang pag-alis ng ating mga OFWs. Tututukan pa rin po natin yung ating bilateral labor agreement na magkaroon ng magandang implementasyon at masusi na pag-aaral po sa implementing guidelines. Tayo po ay magpapatuloy po na ipa-perfect po natin ang ating OFW app para po maabot natin ang lahat ng Pilipino sa buong mundo. Saan man sila nakatira, makikita po natin sila. Kung nasa sulok po sila ng apartment, ng kalye, at kung may distress button po tayo dito, na pag pinundot nila, ibig sabihin, kailangan silang i-rescue. May operation center tayo sa OFW Party List, sa DMW, sa OWA, sa DFA, sa mga embahada po natin at sa mga konsulado. At tuloy pa rin pong bibisitahin natin ang lahat ng mga bansa na marami pong mga Pinoy, na mga OFWs natin upang makausap po natin sila, makita po natin ang kanilang mga problema at mabigyan po ng solusyon. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos, dahil ngayon po ay batas na ang ating Magna Carta for Filipino Seafarers, kung saan tayo po ang principal author at malapit na rin pong matapos ang ating principally author pa rin po na internet voting. Ang napakaganda po, ipaalam po natin sa lahat, by May 12, 2025, tayo po ay pwede na pong bumoto through your cellphone, through email, any electronic means, dahil ito po ay pinagtuunan po natin at pinaglaban po natin sa Kongreso. Sa susunod po na eleksyon, pati po pagre-rehistro ay pwede na po through internet at through cellphone. Dahil pag ganap na po naging batas ang ating internet voting bill. Tapos na po ito sa Kongreso at ito po ay nasa Senado na. Pero patuloy pa rin po ang internet voting ng May 12, 2025. Tandaan lang po natin sa mga party list representative, sa mga boboto, isa lang po ang pwedeng iboto. Pag dalawa po ang binoto nyo, maliwala na po ito. Ang OFW po, tatlong letra lang, may numero lang po sa harap, OFW, yun lang po. Para po kung gusto nyo pong patuloy ang pagsiservisyo ng inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino ng OFW Party List, titik po ang ating unang termino, tuloy-tuloy lang po. Dahil tayo po ang sandigan at kakampi saan man po kayo ng sulok ng mundo naroroon, tayo po ay tatayo para sa inyo. Opo, ma'am. Camera. Ang ating pong mga priority bills, hopefully, God is good, God is willing, tayo po ay muling uupo sa second term natin sa Kongreso dahil ngayon po tayo nag-iisang OFW sector sa 19th Congress. Ipagpapatuloy ko po ang paglaban po sa ating pong mga illegal recruiters. Pagpapatuloy po natin ang pagtatanggol sa mga victims of human trafficking dahil tayo po ang chairwoman ng anti-trafficking OFW movement since 2017 at tayo po'y patuloy na makikinig. Tayo po'y patuloy na makikipag-usap sa ating mga OFWs all over the world para po malaman natin ang kanilang mga problema. Dahil walang po ang pinangako ko noong 2022 elections. Bibisitahin ko po kayo saan man po kayo naroroon, nakatira. Ginawa ko po yan. 10 countries po ang pinuntahan natin. At dahil dito, marami po tayong mga naging privilege speeches para po mapagaan ang kanilang mga problema at mga suliranin. Ang pangalawa po, sinabi ko, gusto kong magkaroon ng isang app para malocate natin sila. Dahil pag umalis po sila, hindi na natin po alam kung saan sila pumunta, ano na nangyari sa kanila, uwi na lang sila, nakakabaong. Kaya ito pong OFW app, ipa-perfect lang po natin. Ito po ang regalo pa rin po isa ng ating OFW Party List. Tutuloy pa rin po natin ang advokasya natin para sa pambansang pabahay ng OFW at pinipilit po natin ipaglaban na taasan ang budget po ng DSUD, ng Department of Human Settlement and Urban Development para po maging reality ang pambansang pabahay para sa mga OFWs at tayo po ay tututok dito. Tututukan pa rin po natin. Ngayon po, para lang sa kaalaman ng lahat, meron na pong babayaran ang Bureau of Immigration
sa mga na-offload, sa mga na cancel flight, dahil pinaglaban po natin yan sa Kongreso na ibalik po ang mga bayad sa mga ticket na nasayang po dahil hindi nakaalis sila. Wala na rin pong travel tax sa mga OFWs, baka po nagbabayad po kayo. Hindi na po pwede yan. Gayun din po, pinaglaban din po natin yung prohibition ng no permit, no exam. Kung kayo po may mga anak at hindi kayo bibigyan ng examen dahil wala kayong pambayad ng permit, bawal na po yan. Hindi na po pwede yan. At para po sa inyong lahat, ang sasabihin ko po, ang OFW Parties po ay nandito, tuloy-tuloy lang po ang serbisyo, wala pong ulungan. Tayo po ay stand firm, solid, at tayo po ay nakikipaglaban hanggang sa dulo. Habang nandito ang OFW Party List, meron